Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-start, bago tayo mag-umpisang mag-aaral, unahin po muna natin ang mag-pray sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, muli po akong nagpapasalamat dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makapakinig ng iyong salita ngayong umagang ito. Lord, maraming salamat dahil ang gusto mo sa simula ng aming mga gawain o anuman, unahin namin ang manalangin at magbasa ng iyong salita upang maging mas maayos, maganda, magaan, payapa at tagumpay ang aming buhay. Kaya maraming salamat Lord sa pagkakataong ito na makikinig na naman kami, mag-aaral, magbabasa na naman po kami ng iyong mga salita. Lord, I pray na samahan mo po ulit kami, gabayan, proteksyonan para maging maayos yung aming pag-aaral, Lord God. Walang maging sagabal. Turuan mo rin po ako, gabayan, samahan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Thank you, Father God, dahil we believe na kasama ka namin ngayong umagang ito. Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. Bago po ako mag-start na mag-share ng salita ng ating Diyos, anyayahan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po, paki-like and share niyo rin yung aking mga videos at paki-click din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat. Mga kapatid, mag-share na naman ako dito po sa Proverbs or Kawikaan. Pero chapter 15 po ito. At dito, ang binabasa kong to, talagang napakaraming tinuturo sa atin. Napakaraming sinasabi sa atin ng ating Diyos, siyempre, dahil ang Biblia ay ang salita ng ating Diyos. Kaya mag-umpisa na po tayo. Chapter 15 ng Kawikaan o Proverbs. Napakarami po simula verse 1 hanggang verse 33 po. Ito ay napakaraming sinasabi sa atin. Pero dito sa verse 3, nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matutuwid. Ulitin ko. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Lahat nakikita ng Diyos. Lahat alam niya, nakatago man sa dilim o sa bahay o sa building man o saan man, kitang-kita tayo ng ating Diyos kung ano yung ating ginagawa. At hindi lang yun, alam din ng Diyos ang ating iniisip, mga plano at kung ano yung ating nasa puso. Sabi pa dito sa verse 15 and 16, ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang magiging masaya. Contentment naman ang tinuturo sa atin mga kapatid. Ulitin ko, ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makokontento lang sila ay palagi silang magiging masaya. Kung ano yung meron tayo, maging masaya tayo. Lalong-lalo na ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Verse 16, mas mabuti pang maging mahirap
na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Kasi madami tayong isipin, maraming iniisip yan di ba? Yung mga, sabihin na natin, yung mga simpleng buhay lang, dami na nga isipin, paano pa? Yung talagang, sabihin na natin, maraming pera, maraming pag-aari, di ba? So, matuto tayong makontento kung anong meron. Mas magiging masaya tayo, lalong-lalo na kung meron tayong Diyos, kumpleto na tayo. Amen, di ba po? Sabi pa sa verse 20, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Ulitin ko, verse 20, ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay hinahamak ang magulang. Ibig sabihin, matalino na, mabait pa, lalo-lalo na, maka-Diyos pa, diba, magalang, masipag, diba, nandyan na lahat. Siyempre, yan ay ligaya ng magulang. Ang simple man ang buhay, pero ang mga anak mo man o ang anak mo man naman ay talagang marunong, magalang, mabait, masipag, maalalahanin, matulungin, lalong-lalo na nga yung maka-Diyos. Lagi nagpipray, di ba? So yan yung ligaya ng magulang sa mga anak. Ganun din naman sa mga kapatid o sa nakakabata, lalong-lalo na kung ganyan ang ating magulang. Di ba? Yung mabait, masipag, maalalahanin, maka-Diyos din. Dapat lahat ganun tayo. Verse 25 and 26. 25. Wawasakin ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng byuda. No? Ibig sabihin, so luman ito kasi nabanggit din yan sa Biblia. Yung mga byuda, dapat yan minamahal, ginagalang, at tinutulungan dahil nag-iisa yan sa buhay. Ang karamay niyan ay Diyos. Kaya dapat natin din silang mamahalin at tutulungan. 26. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis ang puso. Diba? Ulitin ko po. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng mga masasamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Mas gusto ng Diyos, mas nalulugod ang Diyos doon sa mga taong malinis ang puso. Paano ba maging malinis ang puso? Yung, alam niyo, yung walang galit, walang inis, walang yabang, walang tinatanim na sama ng loob, yung puro pagmamahal ang nararamdaman, pagpapatawad, pagpapakumbaba, yung pagiging matulungin niya kasi mahal niya yung kanyang kapwa. Lalo-lalo na mahal niya ang Diyos kasi nga sinusunod niya ang salita ng ating Diyos. Kaya ganun yung malinis ang puso. May paggalang sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, masunurin sa Diyos. Malinis ang puso, yung totoo na gumagalang, sumusunod sa ating Diyos. Ulitin ko, yung merong tunay na pagmamahal din sa kapwa. Pagtulong na walang inaantay na, walang kapalit. Mga kapatid, hindi niya inaantay na bayaran mo ko o suklian mo to kasi ginawang kita ng mabuti. Wala siyang iniisip na gano'n. Kasi nga malinis ang kanyang puso, malinis yung kanyang hangarin. Yung kanyang pagtulong ay totoo at tapat. Ganyan dapat ang ating mga puso. At lastly, mga kapatid, dito sa ang verse 33. Ito na po yung last part ng chapter 15. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan, at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Ulitin ko. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan, at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Nino? Siyempre ng Diyos. Di man tayo parangalan o pasalamatan ng ibang tao dahil sa ginawa natin, pero ang Diyos ang magpaparangal sa atin. Kailangan natin magkaroon ng tunay, totoo, tama at tapat na takot sa Diyos. Yan ay karunungan. Kasi may takot tayo sa Diyos. So
susundin natin siya. Igagalang natin siya. Magiging tapat tayo sa Kanya. Diba? Paglilingkuran natin siya. Dahil pagka meron tayong takot sa Diyos, sinabi dito, ito yung nagtuturo ng karunungan, no? Meron tayong karunungan, kaalaman, na nanggagaling sa Diyos. Natatandaan natin si Solomon, si Haring Solomon, na ang hiningi niya ay ang kaalaman at karunungan. Binigay ito ng Diyos sa kanya at ibinigay yung mga hindi niya hiningi. Kagaya ng kayapanan, nandyan yung kayamanang binigay sa kanya na napakarami. Ginalang siya ng ibang mga hari din. Karunungan, may takot sa Diyos. Siyempre, susundin na natin ang ating Diyos. Marunong tayo alam natin yung tama at mali. Marunong tayo gagawin natin yung tama lang. Marunong tayo, itutulong tayo nang walang inaantay na kapalit. Kasi marunong tayo, di ba? May nalalaman tayo na galing sa Diyos. Ano ba? Yung pag-share natin ng Word of God, alam natin na yun ang tama. Yun ang gagawin natin. Ang mag-share, mag-ayag, magturo ng Word of God. Kasi nga, meron tayong karunungan na nanggaling sa Diyos. Yan ang hilingin natin, mga kapatid. Pag yan ang hiningi natin, ang Diyos na ang bahala sa mga hindi natin hiniling. Ipagkakaloob niya yan sa atin. Mabuti ang ating Diyos. Mapagmahal ang ating Diyos. Laging nakikinig ang ating Diyos. Di ba nabasa natin? Pinagmamasdan niya. Tinitignan niya ang mga ginagawa ng tao. Kung mali o tama, kung maganda o hindi maganda, alam lahat yan ng Diyos. Di doon na tayo sa tama. Di doon na tayo sa maganda. Diba kasi nga meron na tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos. Kaya lahat ng ating gagawin ay puro maayos, tama, yung nakakalugod sa Diyos ang ating gagawin. Diba? Ganon din sa ating kapwa. Yung tama ang ating gagawin. Mamahalin natin siya. Kung nagkamali, patatawarin natin. Tayo pa yung magpapakumbaba kung nagawan tayo ng hindi maganda. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi lang sa akin, sa ating lahat ng mga tao. Dahil lahat tayo ay ginawa ng Diyos at lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen po. Amen. At yan po yung aking sharing. Basahin niyo po rin po itong chapter 15 na to. Napakarami pang itinuturo sa atin ng Diyos dito sa kanyang mga salita. Na lumundag-lundag lang po ako yung chapter, verse 3, verse 15 and 16, verse 20, verse 25, 26, at lastly yung verse 33 po yung aking i-share sa inyo. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig, yung ating napag-aralan ngayong umagang ito. Tinuro niya sa atin ang gumawa ng mabuti, matutong makontento, magtulungan, magmahalan, at magpatawad, at humingi ng karunungan sa Kanya. Salamat din sa pakikinig niyo, mga kapatid. Salamat. Tayo po ay muling mananalangin, magpapasalamat, hingi. Pwede tayong humingi, pwede tayong magsabi, pwede tayong magsumbong sa ating Diyos ngayon dahil naniniwala ako na nakikinig ang Diyos ngayon. Kasama natin siya. Let us pray po. Yes, Lord, aming Ama na nasa langit, aming Diyos na banal. Muli kami nagpapasalamat sa iyo, O God, ngayong umagang ito. Sa iyong salita na aming nabasa, napakinggan, at napag-aralan. Napakarami na naman, Lord, na tinuturo mo sa amin. Napakarami na naman ng pinagagawa mo sa amin. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, turuan mo po kami, tulungan mo po kami, gabayan mo po kami upang magawa namin ito ng tama, maayos at tapat, O Diyos. Dahil lagi ka nakatingin, dapat lahat ng aming gagawin ay tama, O God. Maayos, mabuti yung nakakalugod po sa inyo. Lord, tulungan mo po kami. Huwag mo po kami pababayaan every day. San man kaming lahat, nandoon na naman ang ginagawa, iniisip, balak sa buhay. Lord, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magturo. Ikaw po ang maggabay sa amin. Proteksyonan mo po ang bawat isa.
Lord, I pray na lahat ng nakikinig ng iyong mga salita, lahat ng sumusunod sa iyong mga salita, Lord, pagpalain mo, ingatan mo, palakasin mo, kung ano man yung sakit at karamdaman na meron sila, Lord, o yung kanilang mga mahal sa buhay, o yung kanilang kaibigan, o yung kanilang kapitbahay. Ganon din sa akin, Lord. Pagalingin mo po silang lahat. Huwag mo po silang pabayaan. I-bless mo po lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay inyong anak. Lahat kami ay iyong anak, Lord. At patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan everyday, O God, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga iniisip, kinikilos. Patawarin mo po kami, Lord. Patawad sa lahat ng aming kasalanan simula nung kaming magkaroon ng buhay hanggang ngayon, Lord. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan. Lord, I pray na lagi kami magtagumpay sa aming mga balak sa buhay, mga plano po, Lord God. Huwag mo po kami pababayaan. Ingatan mo ang bawat isa, Lord God. At I pray, pakinggan mo po ang bawat nananalangin araw-araw. At tugunin po ang lahat ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat dahil naniniwala ako na napakinggan mo na naman po yung aming panalangin at ito po ay yung tutugunin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord, for all the blessings, guidance, and protection po sa aming lahat. Salamat po dahil I believe magtatagumpay kami sa aming mga buhay dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa pagtugon niya sa ating panalangin. Salamat sa kanyang salita. At salamat din sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.